Hello, what's up mga Ose? So nandito na naman tayo sa panibagong episode ng aking vlog. So, for this content, we will be reviewing na yung fuel consumption ni Rusi Titan 250. Pero bago yan, samahan nyo ako at papalik tayo sa Timberland. Hindi ko pa nga napupuntahan yung Timberland. So ang sabi nila is mataas daw yung lugar na yun. Marami daw mga sasakyan na hirap talagang pumanik doon. So titingnan din natin si Rusi Titan 250 kung kayang-kaya niya sa panikan. And then kapag baba natin, ipapa-full tank na natin uli si Rusi Titan 250. So kung ano man yung total kilometer, gagamitan na natin ng math. I-check din natin kung mayroong magandang kainan or kapihan man lang sa Timberland. So ano pang hinihintay nyo? Tara na at samahan nyo. Alright guys, so dito tayo ngayon sa SM City, San Mateo. Gagawa na naman tayo ng panibagong review ni Titan 250. So our destination nga pala is Timberland. Isa to sa mga pinupuntahan at napakalapit lang nito. So kung nakatira ka sa Quezon City, nakatira ka sa Marikina, anywhere in Rizal, Manila, pwede rin kung nakatira ka sa Manila, napakalapit lang puntahan ito. So tara na't samahan nyo akong bumiyahe papunta doon. So mula sa amin, sabi sa Waze is 4 kilometers lang daw ang layo. So tignan natin kung ilang minuto ang aabutin. So for today's vlog, we will be reviewing the fuel consumption of this motorcycle. Magpapagas na ako pababa, so kung magkano man yun ipapagas natin, doon na natin gagawin yung math, okay? Basta December 1, nung kinuha ko to, pinultang ko to ng 14 liters. So hindi ko nahihintayin maubos yung total of 15 liters kasi baka abutin tayo ng ilang linggo bago yung maubos. Isang beses pa lang naman ako nakapag long ride. Hindi ko naman ginagamit tong motorsiklo pamasok sa trabaho. Pamapamalengke lang, paikot-ikot lang. Okay guys, nagkamali ako. Nung chinek ko yung Waze, 6.5 kilometers pala, hindi pala for 4 kilometers. So dagdag tayo ng 2.5 kilometers. Lagang sisihin, mga okay, so mapapansin natin, no, madaming ginagawang kalsada dito sa San Mateo sa kabila ng napakasikip na daanan nila. Okay, so nakikita ko na pataas ang daanan. Pabundok na to, pa-shotgun na to. Wow. So maritest natin yung power ni Rusi Titan 250. Di bali pataas to and may angkas ako. Kayang-kaya, nagdagdag pa ako, oh. Okay, so kala ko checkpoint. So ito naman, mag-check naman natin yung off-road to guys, no? Off-road, grabe yung mga bako-bako. So mag-check natin ngayon. Okay naman yung suspension niya, hindi naman masakit sa balikat. Grabe yung mga bato dito. Off-road na off-road to. Siguro kung basa tong sahig, kung umulan, medyo mahirapan tayo. Pero since tuyo naman, kayang-kaya.
Madulas. No, 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 no. Okay, so may hagad oh. May hagad po, may hagad oh. Hagad. Okay, so medyo malubak siya, no? Kambal Road. Ito pala yung Kambal Road. Okay. So makikita nyo, marami din mga nakaparada dito. Mukhang maganda kumain dun ah. Oh, mataas dito. Yun oh. Woohoo! Yahoo! Dami rin nagbabikes dito, no? Dami rin nagwo-walkathon dito. Woohoo! Guys, kita nyo naman sobrang pataas to, di ba? Ito natin malalaman talaga yung lakas niya sa pataas. So, ang kagandahan lang manual transmission tayo. Kaya kayang-kaya na makina. Grabe, pataas na pataas. Guys, sa sobrang taas nito, sa sobrang taas ng mga puno dito, hindi nasisinagan ng araw. Natatakpan ng mga puno yung araw. Yun o. Ito na yung Timberland. This is now the Timberland. Oh, ito na yung Timberland. Kung saan marami kang makikitang nagbabike at nagja-jogging. Ha! Yan siya. Ha! Okay. Hanap tayo ng magandang view. So may mga kainan na rin dito, no? Ayun, no? Picture sila, oh. Oh, kitang-kita mo yung ano, oh. Yung Metro Manila. Kita nyo ba, guys? Yun, dun, oh.
Amiya Raya. Baka muna. Ngunit pagkatapos ay bigla kang sisingin mga ting-ting-ting-ting. So nakita natin kung gaano dinadayo to ng mga bikers. And then nakakain din tayo dun sa Bikers Cafe. Malay Starbucks ang style ng kanilang logo. So ngayon uwi na tayo. And then hindi pa rin nabawasan yung gasoline natin, 2 bars pa din. So ipo-full tank na natin to para malaman natin kung ilan nga yung naubos, ilang litro yung naubos mula nung pina-full tank natin siya, and kung ilang kilometers ang kinonsumo or narating. So current kilometer or current odometer natin is 295. So maybe kapag nakarating tayo sa sea oil, mag 300 siya. Then tingnan natin kung ilang liters ang ilalagay dito. Yan, para kitang-kita natin kung ilan. Ilang liters? 10. Kunin lang natin sa camera kaya. 10.5. Okay. Ay, wala pala kaming pera kaya. Joke lang. So once again, this is your modern hero, Kaoze, ang superhero na hindi mo pwedeng arkilahin. Have a great one. Guys, na-surprise ba kayo sa total kilometer per liter ni Titan 250? Malamang yung iba sa inyo medyo napakunot ang loo dahil parang malakas yung consumption niya. Pero wag kayong mag-worry guys, because the way I use the motorcycle, lagi akong naka-lower gear, and then nagkaroon kami ng dalawang rides together with my OBR. I-round off na natin yung weight namin sa, let's say, 80 kilograms ako, and then siyang 70. So, we're 150 kilogram nung nagpunta kami sa Marilake. Most of the time, lower gear lang talaga. So, alam naman natin na kapag lower gear, mas malakas talaga sa konsumo. And then yung second ride nga sa Timberland, which is alam naman natin ilang minutong continuous na pataas. And then tinest ko talaga yung lakas ng makina nun dahil hindi talaga ako bumelo. As you can see, kahit na pataas, mabagal pa rin ako. So, i-consider natin yung factor na yung bigat namin, and then yung gear, which is laging nasa lower gear. Kahit na maluwag ang kalsada, babagal lang muna ako magpatakbo dahil braking period pa nga.
And then, yun nga, long rides namin. So, kung ako yung tatanungin, confident ako kung talagang titipirin mo siya or gagamitin mo siya in the right way of doing it. If you do it on the right gearing, masasabi ko na kaya mong ma-reach either 32 km to 34 km per liter. I will try to make another review, another fuel consumption, and so I would consider that as walwal mode in first time. And then this time, abangan nyo lang yung next upload ko. I'll be doing another fuel consumption, and this time, gagawin natin yung tipid mode. Yung tipid mode naman. Yun lang, and kung nakalimutan mo nga, kung napadaan ka nga lang dito sa channel ko, please subscribe, hit the notification bell button para lagi kang updated sa mga review ng Ruzi Titan 250. And talagang stay tuned ka dito sa channel na to dahil marami pa akong ilalabas na upload, hindi lang about kay Ruzi Titan 250. Malamang mag-review rin tayo ng ibang motorcycle. And then for possible upgrades na rin kapag pinalad na tayo or kapag meron na tayong enough money to do an upgrade. And once again, this is your Modern Hero Kauze. Thank you so much for watching.